Update sa eGov.ph Super App at sa e-travel system ating pag-uusapan. Kasama si e-Government Undersecretary David Almirol ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Magandang tanghali po, Yusek Almirol. Magandang tanghali, Asik Dale. Sir, una po sa lahat, kumusta ang eGov Super App sa ngayon? Gaano kalaki na po ba yung tulong dito para sa mas mabilis na proseso ng serbisyo sa ating mga kababayan? Surprisingly, ang dami nang nag-download. In fact, nung nag-grand launch tayo nung January, so after 6 months after grand launch, meron tayong almost 6 million na downloads natin. So maraming features na rin ng ating na-include. Kasama dyan yung ating national ID, nasa eGov app na rin. So hindi mo na kinakailangan pang meron kang cards na kailangan. Cellphone mo lang, nandyan na yung national. At iba pang mga features ng ating mga national government services. Sir, balikan ko lang yung sa national ID kasi merong nagtatanong na kumbaga kailangan ba i-print o kailangan pa ba nila hintayin yung physical card. But i-clarify lang natin yung national ID sa eGov app, pwedeng yun na ang i-present. Correct. So hindi mo na kailangan i-print kasi kung dala-dala mo naman yung cellphone mo, i-open mo lang yung app mo, i-click mo yung national ID nandun na. So walang pinagkaiba, ba't mo pa i-print kung hawak mo naman na yung cellphone. Yeah. So sir, ano po yung particular enhancement na inyong na-develop si eGov app ngayon at may mga additional features po ba itong app na ito? Madami. Sa ngayon, meron tayong 75 na national government agency na naka-integrate. Kasama din dyan yung ating 820 na local government agency systems. Isa na dyan yung PhilHealth. No? So gamit ng eGov app, makikita mo na yung benefits mo, contributions mo, konsulta packages mo, pati yung claims mo. Pati GSIS, nandiyan na rin, naka-integrate na din. Nandiyan na rin yung ating job creation. No? Pwede ka na rin mag-build ng resume mo para sa job matching system. Pag nag-click ka ng national government services, pwede ka mag-apply ng passport mo, driver's license mo, and the like. So, and other services. Kasama na din dyan po yung e-travel. No? Instead na paulit-ulit kang mag-register, mag-input ng information, di na. So, shortcut na lahat-lahat kasi powered na siya ng ating national ID. Sir, linawin ko lang, integrated yung iba't ibang agencies like GSIS, SSS, PhilHealth. Ibig sabihin po ba nito, kung nakaregister yung isang member sa app nung agency, for example, GSIS, pwede na rin nilang ma-access through the eGov app or ganun po ba yung... Correct. So meron tayong platform na ang pangalan niya ay e-Government Data Exchange Platform or eGovDX. So, ang mga ahensya kanya-kanyang minamanage ang kanilang mga data. Hindi si DICT po ang nangangalaga niyan, kanya-kanya. Pero dahil sila ay naka-integrate sa ating exchange platform, hindi na kinakailangan pang mag-login ulit, mag-register ulit pa isa-isa. Or dahil sa ating SSO or single sign-on, pag nasa super app ka na, ma-access mo na ang iba-ibang government services. You don't need to log in again and again. Sir, nabanggit nyo yung NGAs, but kumusta po yung participation ng local government units? Kailan po kaya inaasahan na halos lahat ng LGU sa bansa ay digitalized services? Sa ngayon po, kalahati ng 1,600 LGUs naka-integrate na po sa ating eGov Super App. Meron tayong project together with DILG at ARTA. Ang pangalan po niya ay ELGU. So ito po yung full automation naman ng business permit, including yung working permit, building permit, clearances, and so on and so forth. So ito po ay naka-integrate na rin po sa eGov app. So Yusek, sa ibang usapin naman po, no, hingi po kami ng update sa e-travel system. Paano po nakakatulong ito para makapagbigay ng magandang experience sa mga pasahero? Yeah. In the past, kailangan mong gumamit ng 7 system. In the past, no? Meron kang arrival card, fill up mo manual, meron kang departure card, may website ka pa para mag-declare ng sakit mo, tapos may customs form ka ulit na fifilapan, may tourism form, seaport form, cruise form, OFW form, isang katutak na form. So pinag-isa natin yan sa napakasimpleng e-travel system. So once na gumamit ka ng e-travel, once ka lang magre-register, ang fifilapan mo lang yan actually yung travel information mo lang, yung bagong version ngayon. So hindi mo na kinakailangan ulit-ulitin yung mga information. In fact, ang e-travel din ang nagtanggal ng somehow yung pila sa airport. Kasi in the past, kapag binigay mo yung passport mo at in-scan yan, minamanual pa ng immigration officer yung mga information. Pero dahil sa e-travel, na-automatic fill up na lahat-lahat yon. So ito po yung nakatulong sa ating decongestion ng ating mga airports din. Yusek, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang ilan sa mga key features naman ng enhanced e-travel system sa mga seaport o cruise?
Sa ngayon ay naka-integrate ng ating e-travel directly na agad-agad sa immigration system. So ibig sabihin, hindi pagka-scan, you don't need to show anything. Dati kailangan pa magpakita pa ng QR code, di ba? Hindi na ngayon. Pag nag-register ka sa e-travel, 72 hours before you you enter the airport, kahit nasa ibang bansa ka, hindi mo kinakailangan na gawin pag nasa airport ka na, kahit nasa bahay ka. Okay, pagdating mo sa airport, you don't need to show anything. In fact, isa po tayo sa mga airport sa buong mundo ngayon na complete paperless. At least mas mabilis na ngayon. Sige sir, mensahe niyo lang po sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga OFW at yung mga mahilig magbiyahe. Ayan, kung gusto niyo po ng seamless at maganda po ang biyahe ninyo, na wala na kayo finifill upan pa ng mga forms or kinakailangan pang iba-ibang system ang gagamitin, mag-e-travel lang kayo. But syempre, gamitin niyo po yung eGov app kasi naka-integrate na rin po doon yung e-travel para you don't need anymore to register again and again. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. E-Government Undersecretary David Almirol ng Department of Information and Communications Technology. Thank you, Asik. Thank you. Thank you, sir.